Isang batang mandirigma, 4 na hari ang humarap sa kanya, at ang kapangyarihan niya ay higit pa sa lahat ng inaasahan. Makikita mo ba kung paano niya nilampasan ang imposible? Kabanata 2883 hanggang Kabanata 2884. Kabanata 2883. Nang marinig ang mga salitang ito, Yehan ay bahagyang ngumiti at sinabi, 4 laban sa 1, iyan ang inyong iminungkahi, at hindi ba mas mabilis kung ganito? Tapusin agad ang laban, para makapagpahinga na kayo. Sige, kung ganoon, tutulungan ka namin. Si Langya ang unang pumayag. Matapos makita ang lakas ni Yehan, hindi na talaga siya tiyak na mananalo sa isa. Kung ganoon, handa na kayong mabaygo. Ang matalim na liwanag sa mga mata ni Haring Chentos ay lumakas pa. Talaga namang malakas ka, pero kung 4 kayo laban sa 1, maaaring hindi ninyo makuha ang tagumpay. Sa tingin ko, mas mabuti pang huwag na nating aksayahin ang oras ng lahat, sabay-sabay na nating aksyonan. Bigla, muling lumitaw ang itim na bakal na pamalo sa kamay ni Yehan, at sabay na umalingaw-ngaw ang nakakatakot na espiritu ng pakikipaglaban mula sa kanyang katawan. Sige, ako, si Xiao Pojian, laging iginagalang ang opinyon ng aking kalaban, sisimulan ko na. Sa isang iglap, isang nakakatakot na liwanag ng baril ang sumabog sa kawalan sa harap ni Yehan na parang liwanag ng espada. Sa sandaling iyon, natabunan ng liwanag ang paligid ng mundo. Ang putok na iyon ay pumapatay sa lahat at winasak ang lahat ng mga batas. Ay patamba siya, paano kami patatalunin ng isang tao lang? Ang mukha ni Langya ay napakalamig, habang ang nakakatakot na sibat ni Xiao Pojian ay umatake kay Yehan, ang kanyang espada rin ay sabay na nagtipon ng hangarin ng espada ng langit at lupa, bumubuo ng pinakamataas na sining ng espada, ang kakayahang Samire ay hindi gaanong humahadlang sa kanyang sirang batas. Sige, gawin na natin. Nagkatinginan ang Long Live King at ang Thousand Live King. Mahuhusay din ang dalawang ito sa sining ng espada. Sa isang iglap nang umatake ang 4 na hari ng sabay-sabay, ang aura ng kawalan ay napakatakot. Kahit ang makapangyarihang Sage Emperor na naruroon ay napakunot ang noo. Ang ganitong lakas ay maaaring mahirap makita sa isang tao sa mas batang henerasyon. Magaling! Tumawa si Yehan at sumugod. Sa harap ng pinagsamang puwersa ng 4 na hari, lalo pang tumindi ang espiritu ng pakikipaglaban ni Yehan. Pagkatapos, nakita niya ang itim na bakal na pamalo sa kanyang kamay na lumilipad pataas, at dumadaloy mula rito ang walang katapusang lakas. Pumutok ang katawan niya. Sa isang iglap, lumipad ang itim na kapangyarihan sa itaas ng itim na bakal sa kamay ni Yehan. Sa sandaling lumitaw ang kapangyarihang iyon, tila sinakop ng nakakatakot at marahas na puwersa ang paligid ng kawalan, at unti-unting nagdilim ang kawalan. Ito ay, ang amoy ng batas, paano ito posible? Paano niya naunawaan ang batas gamit ang kanyang 9 Tribulation Supreme Realm? Talaga namang batas ito, at ito ay isang sobrang mapang-abusong batas ng mahika. Naramdaman ng itim na kapangyarihang bumabalas mula sa katawan ni Yehan, at ang ilan sa mga matalim ang mata na naruroon ay agad na nakita ang pinagmumulan ng kapangyarihan sa katawan ni Yehan sa sandaling iyon, at dahil dito, lalo silang namangha. Mga sumasayaw na demonyo. Sa isang iglap nang ang batas ng mga demonyo ay bumalot sa buong katawan ni Yehan, nagtipon ang nakakatakot na batas ng mga demonyo sa langit at lupa. Sa sandaling iyon, sa madilim na mundo, tila may libu-libong demonyo na umaatungal at humuhuni. Nililito ang isipan at ginugulo ang mundo. Lalong nagulat ang mga taong nakakita sa tagpo. Hindi nila inakala na hawak na pala ni Yehan ang kapangyarihan ng batas. Tunay ngang batas ito. Sa loob ng mga estudyante ng Zingo, lahat ay nagulat, kasama na ang mga makapangyarihang antas ng matanda at ang din ng ika-4 na hukuman, ang pinakamataas na pag-unawa sa batas, ito ang unang beses nilang nakita ang ganitong himala. Isang kakaibang bagay, naunawaan na ng batang ito ang batas sa Supreme Realm, at ito ay isang sobrang mapang-abusong batas ng mahika. Ang mga mata ng din ng Southern Courtyard ay kumikislap, ganun din sa mga din ng iba pang 3 hukuman. Bukod pa rito, nakikita ko na ang batas ng mahika na kinokontrol niya ay sobrang lakas. Malinaw, matagal na niyang kinokontrol ang batas ng mahika. Paano nagawa ito ng batang ito? Ang din ng Eastern Courtyard ay mukhang nagulat. Ngunit sa sandaling iyon, sa kawalan, isang grupo ng mga demonyo ang sumasayaw ng walang kontrol, at ang nakakatakot na batas ng mahika ay nagdidilim sa mundo. Ang mga tao rito ay nararamdaman lamang ang isang makapangyarihang demonyo na umaatungal sa kawalan, na sinusubukang guluhin ang kanilang isipan, para gawing mabaliw na halimaw ang mga ito.
Sa isang iglap, ang mga mata ng apat na hari na umatake kay Yehan ng sabay-sabay ay naayos, at naapektuhan ang kanilang isipan ng nakakatakot na batas ng mahika na ito. Hawak na ang batas, at mukhang minamaliit pa rin siya. Yumugyog ang katawan ng Long-Live King, at mula sa kanyang katawan ay sumabog ang mga sinag ng liwanag na parang naglalagablab na araw. Ang batas ng liwanag, linisin ng dilim. Kabanata 2884. Ang nakakatakot na batas ng liwanag ay sumabog sa madilim na kawalan, at ang nakakatakot na liwanag ay nakakasilaw sa mga mata ng tao, ginagawa ang lahat ng tumingin dito na maramdaman ang kirot sa kanilang mga pupil, at ang kanilang paningin ay pumasok sa isang pansamantalang pagkabulag. Sa isang iglap, ang banggaan ng liwanag at dilim ay tila isang labanan sa pagitan ng mabuti at masama. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang batas ng liwanag na may makapangyarihang kapangyarihan sa paglilinis ay hindi kayang paalisan ang kadiliman ng langit. Ang liwanag at dilim ay naghalong magkasama, na ginawa ang buong kalangitan na maliwanag at madilim, parang isang palabas. Sige ako. Ang 1,000-year-old king ay humataw gamit ang espada. Ang espada na ito ay may kapangyarihang wasakin ang lahat ng batas, batas ng emperador, tanging mundo lamang, supulan mo. Buzz. Ang nakakatakot na batas ng emperador ay naipigil, na parang isang hari na walang Diyos ang lumitaw sa mundong ito, na kumokontrol sa buhay at kamatayan ng lahat ng nilalang. Sa sandaling ito, kasama ang batas ng liwanag ng Long-Live King, lumitaw ang batas ng emperador ng 1,000-year-old king sa parehong oras. Kahit na ang batas ng mga demonyo ni Yehan ay naipigil, ang buong mundo ay unti-unting bumabalik, at ang umuungol na malaking demonyo ay unti-unting nawawala. Ang tagpong ito, na tila tumagal ng matagal, ay sa katotohanan ay ilang segundo lamang. Palm Universe, Valkyrie Domain, Bilanggo. Ang nakakatakot na dugtong na sibat ay tila nagmumula sa dulo ng mundo. Ang kapangyarihan ng sibat na ito ay walang hanggan sa pagpatay, bumubuo ng nakakatakot na larangan upang bilangguan ang kawalan. Ang batas na kinokontrol ni Xiao Pogen ay ang batas ng pagpatay. Binago ito sa isang impyernong pagdadalisay ng dugo. Ang batas ng pagwasak sa langit, pagkalipol. Nabasag ang kawalan, at ang espada ni Langya ay tila kayang mag-teleport sa kawalan, at dumating sa harap ni Yehan sa isang iglap. Sa sandaling ito, si Yehan ay agad na naipigil ng pinagsamang kapangyarihan ng apat na hari. Sa harap ng apat na hari, ang batas ng mahika ni Yehan ay talagang hindi matitinag, at ang mga batas na kinokontrol ng bawat isa sa kanila ay napakatakot. Boom! Apat na nakakatakot na batas ang dumapo sa parehong oras, sadyang winasak ang katawan ni Yehan, na pinipilit ang kanyang katawan na umatras sa kawalan, at ang kanyang mukha ay naging napakakulay agad. Si Yehan na nasugatan, may matutulis na sugat sa kanyang katawan, dumadaloy ang dugo. Nang makita ang tagpong ito, lahat ng may kaugnayan kay Yehan ay agad na labis na nag-alala. Bagamat mahusay si Yehan, wala sa apat na hari sa isa ang kayang kalaban siya, ngunit kapag sila ay nagtulungan, gaano man kagaling si Yehan, hindi niya sila kayang talunin. Ang Hanye na ito ay maituturing na heavenly genius, nakakalungkot lang, masyado siyang mayabang. Ang mga tao sa mundo ay lihim na umiling, medyo nagdadalamati. Hoy, hindi tama iyon. Bigla, lahat sa labas ng Xinwu Academy ay naramdaman ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa na nanginginig bigla, at pagkatapos, makakapal na mga baging ang sumulpat mula sa lupa, 10,000 parang higanting mga python na lumilipad pataas. Ang kalangitan, sadyang umatake at yumukod patungo sa apat na hari. Ito ay, ang batas ng patay na kahoy. Nagulat si Elder Tianqing. Naunawaan ni Yehan ang batas sa Supreme State. Hindi maraming tao sa buong Holy State ang nakakaalam nito. Isa si Chingo sa kanila. Bagamat alam ni Langdong at iba pa, malinaw na hindi nila ito ipapasa upang itaas ang reputasyon ni Yehan. Ito ay isa pang uri ng kapangyarihan ng batas. Bukod sa batas ng mahika kanina, naunawaan din ng Hanye na ito ang batas ng patay na kahoy. Paano posible na isang tao ay nagtataglay ng dalawang kapangyarihan ng batas? Posible bang may espesyal siyang pisyolohiya? Kinokontrol ang dalawang batas sa Supreme Realm, paano ito na i-practice ni Hanye? Maraming tao ang nagulat, kasama ang lahat ng malalakas na tao ng Xinwu Academy. Ang nakakabighaning talento ng batang ito ay lubos na bihira sa mundo. Sa itaas ng kawalan, pinunasan ni Yehan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay puno ng nakakatakot na peklat, ngunit ang espiritu ng pakikipaglaban ni Yehan ay nanatiling hindi humina. Ang pinagsamang apat na hari ay tunay na walang kapantay, pinipilit si Yehan na mailantad ang kanyang kapangyarihan sa batas, ngunit kahit ganito, mahihirapan si Yehan na talunin sila, maliban kung ipapakita niya ang higit pang baraha. Susunod, ako na.
Isang matalim na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Yehan, at sa isang iglap, sa sandaling ang apat na hari ay naipit ng mga baging sa buong kalangitan, lumabas si Yehan at tumawag, Langya. Narinig ni Langya ang tunog at tumingin, at nakita niya ang mga mata ni Yehan na naging kulay abo, at sa mga mata iyon, nakita niya ang mga eksena ng kakilakilabot. Agad pagkatapos, bigla na lang nakaramdam si Langya ng matinding sakit ng ulo, ang kanyang kaluluwa ay dumaranas ng nakakatakot na pagpapahirap. Ikaw, oras mo na. Lumapit si Yehan sa harap ni Langya. Sa sandaling ito, ang kaluluwa ni Langya ay dumaranas ng hindi makataong pagpapahirap. Ang sakit ay ganap na nagdala sa kanya sa pagkadaze. Pagkatapos, lahat sa mundo ay nagulat na makita na ang suntok ni Yehan ay direktang tumama sa katawan ni Langya. Sa puwersa ng suntok na ito, agad na nasugatan ng malubha si Langya, at lumipad pataas ng 10,000 metro sa kalangitan, na wala ng kakayahang lumaban.